may bahay po ang ating isang elder disciple, Brother Gillian Javier. At ako'y narito upang ibigay sa inyo kung gaano kabuti at kung gaano kamahal ako ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. 1986 po nang ako ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng aking pagdalo sa folk art theater. At doon ko po nakita kung gaano kabuti ang Diyos. Doon ko po nakita yung mga himala ng Diyos na babasa lang po natin sa Bible, yung nakahiga po na bumangon at yung mga pilay na lumakad. So purihin ang Diyos sapagkat yung time na yun ay ako'y estudyante pa lang po, 20 years old, at kumukuha ako ng education ng time na yon. At dahil hangout po namin ang Luneta, napadaan po ako ng folk art theater. At masyado po ako namangha sapagkat gusto kong malaman kung bakit marami ang tao sa lugar na yon. At talagang napakabuti ng Diyos sapagkat yun pala ay pagpapala na ibinigay niya sa akin na unti-unti na gumagawa ng mabuti sa aking buhay. At nung time na yon, gagraduate na po ako ng October yan po ako. Sa halip na trabaho po ang hiningi ko sa Diyos, ang hiningi ko sa Diyos ay bigyan ako ng asawang mabait at lingkod ng Diyos. At hindi naman po ako nabigo, binigay ng Diyos. At napakabilis po ng pagkakataon sapagkat bago sumapit ang 3 anibersaryo sa Luneta po ay nakilala ko po si Brother Gillian sa DWXI kung saan po ng time na yon ay meron po tayong programa to request ng song sa mga gospel choir. At siya pala yung nasa teleponong yon. At nung time na yon, ang sabi niya sa akin, sinagot niya ako, anong request mo? I-request ko po yung offering of love. Pero Lord, sabi ko, ito yata yung binigay mo sa akin. Assumer talaga ako. So salamat sa Lord. Talagang napakabuti niya. At nung time na yon po ay, ang sabi niya po sa halip na sagutin ako, gusto kitang makilala. Ang sabi ko, kung gusto mo akong makilala, magkita tayo sa Luneta. Nakayelo ako. Ikis naman, sa padami ng nakayelo, makikita niya po ba naman ako. Pero talagang ang Diyos ay mabuti. Nagkakilala po kami kinabukasan after the anniversary. At kami po ay napakabilis. Kinasal po kami ng West. Subalit ang sabi ng ating punong lingkod, hindi pwedeng maglingkod ang kasal sa West. Kailangan sa pare. So kailangan ikasal kami sa pare. Dahil nung time na yun, wala naman kaming pera. Inalok kami ni Brother Sunny De Claro. Kakasal kami sa kanyang parokya. Lahat po ay hinanda ng Diyos. Talagang God is good all the time. Talagang naranasan ko yung kabutihan ng Diyos. At masarap at mahirap ang asawa ng lingkod ng Diyos sapagkat ng time na ako yung mga anak na, magle-labor na lang ako. Ang sabi niya, iiwanan kita kasi pupunta ako sa gawain. Dahil tanghuran man kita, hindi ko naman magawang paanakin ka. Ipinauubaya kita sa Diyos. So nanuhubog po ako sa mga ganyang gawain dito sa gawaing ito. 2013 po, dumating po yung masasabi kong blessing at kasama po ay pagsubok. Siya po ay na-bedridden, siya po ay nakahiga, siya po ay wala nang magawa. Hindi ko sinisi ang Diyos, kundi ang lagi kong sinasabi sa Diyos, thank you Lord for the blessing. Ito'y ay paghubog mo sa akin kung gaano katatag ako, kung gaano ko inipon ang mga salita ng Diyos na hinahayag ng ating punong lingkod. Iningatan ko sa aking puso ang bawat salita na nagbibigay buhay at pag-asa. Yun ang ginamit ko upang makatawid ako sa lahat ng pagsubok. At ng time na yun, wala naman po akong hanap buhay. 5 ang biyaya ng Diyos na anak sa akin. Ang pangarap ko sa kanila at binigay ko sa Diyos, makatapos lahat sila. Talagang kay buti-buti ng Panginoon, sapagkat ang anak kong panganay ay linoob niyang makatapos. Nag-aral po siya sa PATS, sa aerotic po. Hindi ko kaya, pero kaya ng Diyos. Ibinigay ko yan sa Diyos. Tuwing lipat niya, departure lang 15,000. Saan ako kukuha? Sabi ko, Lord, aapakan ko ang ambel. Tsak ako magkakaroon ng tuition fee ang aking anak at makapagpalipad siya. So may anak na naman ako kuha, pupunta na naman ako. Bagamat yung iniit siya ni Brother Mike na walang laman ang kanyang kamay,
akong apat pa na anak. Ang Sinasalo. anak ko ay nakatapos. Binigay ko sa kanyang 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 ah, kanyang pag-iisip sapagkat ako po Lord ay walang magagawa. Amen. Tunay na napakabuti ng Diyos, hindi ako bumitaw at Amen. ako'y hindi binitawan ng Diyos at sa kanya ko lahat ipinabaya. To God be the glory. Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Nakaka-bless po yung patotoo ni Sister Joycey na sister wife ni Brother Gillian. Namit ko na po siya sa Ambel 2 beses. At every time po na siya ay nagpapatotoo, talagang I am so blessed at nakaka-inspiring po ang mga patotoo niya. Grabe po ang kanyang mga pinagdaanan at yan po ay napagtagumpayan po niya sa tulong at gabay po ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon. At nakikita ko rin po sa kanyang mga video, sa Facebook na ang kanyang mga anak na ngayon ay may mga trabaho na. Sila naman po ang nagsusupply ng mga pangangailangan po nila. Na si Brother Gillian ay salamat sa Diyos. Sabi nga po niya na bedridden pero ngayon ay unti-unti na po siyang nakakalakad. Oo. At pinapasyal po nila si Brother Gillian. Nakikita ko po yon. And then kumakanta po si Brother Gillian. Tapos nananalangin po siya. Kumbaga talagang miracle po ng Panginoon dahil nga po na-stroke po yata si Brother Gillian. Hindi po siya makapagsalita ng tuwiran. Tulad noon na nagre-radio siya, naririnig ko po palagi. Sabi niya, gising, gising, gising. Oo, magandang umaga kasi sa Daily Bread po morning edition po yan siya madalas nilalagay. At yun po naririnig ko po siya na ginigising po niya ang lahat ng tao at ako naman po ay natutuwa at nabibless. Kaya salamat sa Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya at pananalig ni Sister Josie. Ang kanyang brother husband na si Brother Gillian ay dinugtungan pa po ng Panginoon ng buhay upang makita po niya ang mga kabutihan ng Diyos sa kanilang mga anak na kung saan kanila pong itinaguyod talaga. Siyempre hindi po madali bilang magulang, malaki po ang obligasyon bilang magulang and then lingkod po ng Panginoon. Kaya hindi madali pero by the grace of God, nagbunga po ang kanilang mga pagsusumikap dahil ang kanilang mga anak ay mabuting mga anak. Yan, di po pinabayaan ng kanilang mga magulang at buwan-buwan may supply po silang mga pangangailangan po nila, lalo na po yung gatas. Mahal po yung gatas na binibili na nila kasi yun yung magandang gatas. At monthly po yon nakikita ko may supply po ang kanilang mga anak. Kaya sa mga kabataan po, wag mo po niyong kalilimutan kapag kayo ay nakapagtrabaho na, wag niyong kalimutan ang inyong mga magulang na nagtaguyod po sa inyo. Hindi man po nila naibigay ang the best sa inyo pero ginagawa lang po nila kung ano po ang nakakaya nila. Kung mayroon man po mga magulang na may mga pagkukulang sa mga anak ay dahil po yan sa wala po silang sapat na kakayahan dahil ang mga magulang, ang tatay, kung ang tatay ay nakakonek po lagi sa presensya ng Panginoon, tiyak po na maganda po ang kanilang ipapakita sa kanilang mga anak. Gandi po ang ina dahil ang ina ay ilaw ng tahanan, di po ba? Ang ina ay ilaw ng tahanan, ang ama ay haligi ng tahanan. Kapag ang ilaw at haligi ay nagkakaisa, napakaganda po. May harmony po ang tahanan, ang mga anak. Kaya salamat sa Diyos, ipag-pray po natin dahil kami din po sa aking pamilya, hindi po perfecto aking mga magulang dahil sumalangit ang kaluluwa ng aking tatay. Noon po kasi ang tatay ko hindi pa nakakilala sa Panginoon. Although nakilala niya ang Panginoon pero hindi ganon kalalim yung relasyon. Kasi naalala ko po noon,
7 days a week, nag-aararo ang tatay ko. Oo, tapos mayroon siyang ano, nagsusugal din po ang tatay ko kasi hindi pa po siya nakakilala sa ating Panginoon noon. Opo, mayroon siyang bisyo noon, nagsusugal, yung bang, tawag nito, yung sabungan. Minsan nung bata pa ako, sinasama po niya ako sa sabungan. Ako na may tuwang-tuwa kasi binibilhan niya ako ng pancake. Siyempre, bilang bata, masaya tayo pagka binilhan tayo ng pagkain. Yun po ang katuwaan natin eh. So yun, 'pag nakabenta na po tatay ko ng kupras, yung lugi, kung tawagan lugi, maglugi mi. Tapos mabenta, sabi nanay ko, "Bili ka ng ganito." Alam mo naman sa bukid, kailangan natin ng ginamos, kailangan natin ng sabon, kailangan pa natin ng kasi hindi pa uso sa amin noon ang kuryente, kailangan ng gas. Oo, so ang nangyari po, napildi ang tatay ko, natalo po sa buwangan, sa sabungan. Wala po kaming nadala na iuwi. 'Di umagang-umaga nanay ko, nagagalit, nagagalit po ang nanay ko kasi siyempre nasaan napunta yung yung kita ng niyog na binenta. So, yun nga po dahil sa wala pong sapat na kakayahan ng tatay ko na labanan yung bisyo, yung kanyang, kasi akala niya manalo po siya pero yun pala natalo. So yun, away, away po sila, away. So, yun po ang nangyari kaya praise the Lord, ang mga magulang ipanalangin din po natin na nawa sila ay makakilala sa Panginoon nang sa gayon hindi masayang. Kasi kung tutuusin, 'di ba, yung pera na yun, blessing yun ng Panginoon nakapagbenta ng kopra para may maitustos sa pamilya. Pero ang nangyari is dahil nga po sa kulang tayo sa karunungan at, wala tayong sapat na tawag nito, yung sapat na panlaban sa tukso ng laman. mm, Iyon ang nangyari, nadala po sa worldly influence. Tapos umiinom din po, minsan ay hindi lang minsan noon at nalalasing. Kaya salamat sa Diyos dahil sa biyaya po ng Panginoon, ang aking mahal na tatay, mahal na mahal ko rin ang tatay ko kahit gano'n man po nangyari sa kanya noon. Pero salamat sa Diyos dahil nakakilala po siya bago po siya binawian ng buhay. Tinanggap po niya ang ating Yawal Shaddai at sa katunayan po dinadala po niya ang Biblia every may gawain po, sa Valencia, sa El Shaddai. 5 o 7 Biblia ang bitbit dala-dala po niya sa simbahan para mag-attend po ng gawain, mag-attend ng fellowship, and then yung iba na mga attender, yun pinababasa kasi may supply po na Biblia doon sa Valencia noong panahon na yon. So ngayon, masabi po natin is lesson to learn, nangyari na po yon. So yun po ay, maisaayos na po ngayon sa mga next generation, sa among henerasyon at sa mga pamangkin ko na hindi sapat hindi po sapat yung naniniwala ka lang sa Panginoon pero hindi po natin isinasabuhay at hindi natin ginagawa, 'no? Kasi marami pong nagpatotoo na nagsisimba, linggo-linggo nagsisimba pero, ang buhay is gano'n pa rin, oo. So malaki po talagang tulong kapag tayo ay laging nakadalo ng gawain, nakapakinig, nagkakaroon tayo ng malalim na encounter with Jesus. Yung malalim na encounter with Jesus, yun po ang magbibigay po sa atin ng magandang magandang, plano sa ating mga buhay na iga-guide po tayo sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Opo, kaya huwag nating panghinayangan na kung mayroon mang mga gawain sa inyong lugar, sa lahat ng mga kapakinig nito, huwag nating panghinayangan, dumalo po tayo. Makinig po tayo sa salita ng Diyos dahil hindi lamang po ito para sa atin, kundi para po sa mga anak at sa mga sunod pang henerasyon natin. Mm. Kasi
ang ating sunod na henerasyon ay pagpapalain po ng Panginoon kapag tayo ngayon ay nakipag-commit sa ating Panginoon. At yun po ay magta-transfer po yun sa kanila na kung tayo ay nakipag-commit sa Panginoon, gayon din po silang mga susunod na henerasyon. Kaya salamat sa ating Diyos na buhay, sa kanyang patnubay at gabay at pagpapala sa ating lahat. Kaya salamat po Sister Joyce sa inyong buhay na patotoo. Ako'y nabe-bless po sa inyo and ako po ay proud na proud po sa inyo bilang lingkod kayo ng ating Panginoon na bagamat si Brother Gillian inaalagaan nyo, nandyan pa rin kayo, patuloy po kayo na nagsiserve sa ating Panginoon bilang mga aawit. Opo, hindi po ninyo pinababayaan ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Talagang multitask at saka yun yung ano ng Panginoon. Yun yung blessing ng ating Panginoon. Extraordinary strength, extraordinary patient, extraordinary blessing, extraordinary favor be upon us all. Kaya salamat. Thank you po. Pagpalain po kayong lahat na mga nanonood sa aking mga video. At i-bless po ang inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong mga trabaho ay pagpalain ni Lord. At promotion sa inyong mga trabaho, sa inyong mga anak. Favor upon favor and blessing upon blessing. Thank you po. God bless. God bless.